napakabigat ng ano na to, ng mga allegations dito eh. So yung integrity ng witnesses napaka-importante. Pero kailangan siya ng witness protection program ng pamahalaan. There are rules we have to follow. So mahaba pa to pero witness protection program. Ito na yung sinasabi ko na kailangan ng mag-asawang Diskaya ng kanilang protection. Kasi nanganganib na talaga yung buhay nila. Kasi ayaw pa rin ng mga majority na bigyan ng protection yung top 1 contractor na may mga kontrata sa buong Pilipinas na nanganganib ang buhay. Kung ano yung tawag nito, yung security para sa kanilang buhay, kaya nilang kumuha kasi mayaman, talagang napakayaman. Baka mas mayaman pa nga yung mga Diskaya kaysa sa mga nandyan sa Senado eh. Pero kailangan nila ng witness, kailangan nila ng protection, yung legal. Kailangan sumailalim sila sa witness protection program ng pamahalaan. Bagamat yung kaso nila ay patuloy na dinirinig, pananagutan pa rin nila yung kaso nila. Pero nagmamatigas ang Senado sa pangunguna ng Senate President si Tito Soto, Senador Tito Soto. Kaya ano po ang naging reaksyon ni Senador Alan Cayetano? Pakinggan po natin at gawan po natin ng reaksyon. Pero bago yan, ay nais ko munang bumati sa inyong lahat ng isang magandang araw, mapagpalang oras sa inyo pong lahat. Kumusta na po kayo lahat? Ito po, sabay-sabay natin gawan ng reaksyon. Bakit kailangang bigyan ng protection yung mag-asawang Diskaya? Kasama na siguro dyan yung kanilang mga pamilya, yung kanilang mga anak, lalo-lalo na yung mga anak nila. Pakinggan po natin si Senador Alan Cayetano. I understand the stress. Bagong upo ang majority, the country is in turmoil in sense of finding an answer. But there are rules we have to follow. So, mahaba pa to pero witness protection program. Doon pa lang po sa protektahan. Marami siyang pera, may security. So, kung napatay siya, we will never know. Ito yung sinasabi ko, marami siyang pera. Mapera siya, kaya niyang kumuha ng security guard, personal, pero kailangan siya ng witness protection program ng pamahalaan. Marami siyang kalaban eh. Hindi lang isang tao. Lalong-lalo na yung sambayan ng Pilipino. Tapos ngayon, yun ang ipinagkakait ng Senado. Nasaan ang justisya niyan? Pero kung siguro, kung hindi Diskaya ang magiging yung ipapasok yan na sa witness protection program, ay baka aproban agad yan ng Senate President Tito Soto. Bakit gano'n? Ito, ituloy po natin. Pakinggan natin, Senador Alan. We will never know who the mastermind is because a simple sulat order na please protect them. Protect them, give them 48 hours. Pag hindi sila nagsabi kung sino. Pag sila nagsabi, pero BS ulit yung sinabi nila, di-discharge natin. Number 3, hindi po kami ang nag-request ng merong pong taga-Office of Sergeant at Arms. Pinapaliwanag namin na sinabi na pag may nangyari sa kanila dito, pag dito sa Senate, yung perception na sumusunod tayo sa witness. Tama. Ang majority ang sumagot ng may legal at may actual or physical custody pero parating under OSAA yan at yung OSAA masusunod. Hinahanap ko yung transcript kung ito yung mahirap sa ating gobyerno eh. Kailangan ng pamilyang yan ang witness protection program. Mayroon yan sa gobyerno. Legal, nasa batas. Kahit pa sila nagkasala, kahit pa mabigat yung kasalanan. Subalit, sa kanilang pagsasalaysay,
maraming may bubunyag na mga ka-anomalya kung bakit sila nagkasala. Ano ang dahilan? Hindi naman sa kanila lang mismo yun eh. O, kaya kailangan nila ng protection. Witness protection program ng pamahalaan. Hindi nyo ba naiintindihan yun? Okay, anyway, hinahanap ko kung nabanggit na meron taga-usaa doon. Pero nabanggit ko, I know, wag na tayo mag-ubos ng oras to look at the TSN. Ang concern namin, sinong magko-coach o kakausap sa kanya doon. Don't worry, mahigpit ang rules, diba? Tapos nandun ang usaa, wala nga yung usaa doon eh. So yun ang point namin. Hindi po namin criticize ang usaa, hindi namin nahanap. Pero napakabigat ng ano na to, ng mga allegations dito eh. So yung integrity ng witnesses, napaka-importante. Opinion, I agree with you, Mr. Senate President. Dapat hindi dapat hindi tinatamaan. Nabanggit nyo, devious, ibig sabihin makademonyo, yung plot na magkakaroon ng bagong... Ayun, gaano lang naman yung pagpirma ng kahilingan para magproteksyonan sila. Hindi ba? Masama kaya yung gano'n? Bawal kaya sa batas yun? Kailangan pa ba daw na i-refer doon sa bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Kailan? Kailan i-refer yun? Susunod na taon? Pag wala na sila sa buhay na ito? Naku naman. Bakit kaya? Anong dahilan? Magtatanong ang taong bayan. Parang nakakadismaya.